Ako po si Dexter, estudyante ako sa isang university sa probinsya. May kwento ako na hindi naman talaga nakakatakot, pero masasabi kong kakaiba at hindi pangkaraniwan. Nung first year ako sa college, doon ako tumira sa dormitory ng school. Hindi naman sa ayaw kong umuwi sa amin, pero gusto ko lang talagang maranasan yung feeling na mag-isa. Doon sa dorm, may mga lugar na hindi na ginagamit. Mga lumang kwarto na hindi na napapakinabangan. Yung dorm namin, ilang dekada na rin kasi ang nakalipas simula nung maitayo. Kaya yung ibang bahagi noon, hindi na talaga napapakinabangan. Isang beses, ako lang yung naiwan sa dorm. Hindi ko na maalala kung anong okasyon yun, pero ako lang yung hindi umuwi sa kanila. Dahil ako lang yung naiwan, naisipan kong libutin yung mga lumang parte ng dorm. Naisip ko na baka may makita akong kung ano na makapagpapasaya sa akin nung mga oras na yun kasi medyo nalulungkot ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta, yun yung pakiramdam ko. Isa sa mga kwartong napasok ko ay yung dating storage room. Nakita ko doon yung mga lumang gamit na hindi na ginagamit. Sa isang sulok, may nakita akong parang amulet na nakasabit sa dingding. Hindi ko alam kung bakit pero kumikinang siya. Parang may ilaw na nanggagaling sa kanya. Hinawakan ko yung amulet. Pagkahawak ko parang may kumiliti sa utak ko. Tapos nung tinignan ko yung palad ko, may sugat ako. Hindi ko alam kung saan galing yung sugat pero parang may humiwa sa palad ko. Doon nagsimula yung kakaibang karanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito pero simula nung mahawakan ko yung amulet na yon, nag-iba na yung buhay ko. Yung oras ko hindi na sunod-sunod. Halimbawa, ngayon ay alas 8 ng umaga. Bigla na lang akong mapupunta sa alas 10 ng umaga ng susunod na araw. Tapos mamaya naman, babalik ako sa alas 9 ng gabi ng nakaraang araw. Parang tumatalon-talon ako sa oras. Hindi ko alam kung paano nangyayari yon pero yun yung nararanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung nangyayari sa akin. Nung mga unang buwan, hindi ko alam kung paano ko haharapin yung problema ko. Ang dami kong hindi nalalaman kasi nga tumatalon-talon ako sa oras. May nakilala akong babae. Naging kami pero hindi ko masabi sa kanya yung nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin tungkol sa problema ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi sunod-sunod yung timeline ko? Isang beses, nakikipag-date ako sa kanya. Tapos, bigla na lang akong napunta sa isang oras kung saan matanda na ako. Siguro mga 70 years old na ako noon. Nasa dorm ako noon. Tapos, yung mga kasama ko sa dorm, nagulat na lang nung makita nila ako na matanda na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Basta, bigla na lang akong tumanda. Tapos, ilang minuto lang, bumalik ulit ako sa dati kong edad. Nung mga oras na yon, naisip ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng problema ko. Pati yung mga tao sa paligid ko, apektado rin. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko lutasin yung problema ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung multo na nagpaparanas sa akin ng ganito. Yung mga nawawalang oras, hindi ko na sila maibabalik. Kaya lang, yung mga nangyayari sa mga oras na yon, hindi ko sila naranasan, hindi ko sila nalaman. Kaya, hindi ko rin sila naalala. Hindi ko alam kung may nakakaintindi ba sa inyo sa mga sinasabi ko. Pero yun yung nararanasan ko. Isang beses may nakilala akong underclassman. Siya lang yung nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa akin. Siya yung nagsabi sa akin na baka may pattern yung mga pagtalon ko sa oras. Gumawa siya ng algorithm para mahuli yung pattern ng mga pagtalon ko sa oras. Nung una, hindi namin mahuli yung pattern, pero sa huli nahanap din namin. Doon ko nalaman na tumatalon ako sa oras ng 20 beses sa isang araw. Yung mga pagtalon na yon, hindi sunod-sunod. Kaya hindi ko talaga alam kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Nung malaman ko yung pattern, naisip ko na baka pwede kong hulihin yung multo na nagpaparanas sa akin ng ganito.
Naisip ko na baka nasa amulet yung multo at kailangan kong hawakan ulit yon para mapahinto siya. Sa tulong ng kaibigan ko, nahuli namin yung oras kung kailan ako napunta sa oras kung saan ako mag-isa sa dorm. Nung mahuli namin yon, bumalik ako sa storage room kung saan ko nakita yung amulet. Nung makita ko yung amulet, kumikinang na naman siya. Hinawakan ko ulit yung amulet. Tapos, may nakita akong tao na nakatayo sa harap ko. Siya yung multo na nagpaparana sa akin ng ganito. Nakipaglaban ako sa kanya, nagkatulakan kami hanggang sa makarating kami sa rooftop ng dorm. Nung makarating kami sa rooftop, hindi ko alam kung paano ko nagawa yon, pero naitulak ko siya pababa. Nung mahulog siya, bigla na lang akong napunta sa oras kung saan ako nakikipag-date sa girlfriend ko. Doon ko nalaman na napahinto ko na yung multo. Pero may nagbago sa timeline ko. Nawala yung kaibigan ko na tumulong sa akin para mahuli yung multo. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Siguro dahil sa mga pagbabago sa timeline ko ay hindi na kami nagkakilala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng multo yung nakalaban ko. Pero sa tingin ko, isa siyang time ghost. Isa siya sa mga multo na naglalaro sa oras ng mga tao. Marami pang ibang time ghost na naglalaro sa oras natin. Kaya kung minsan naisip natin na parang ang bilis ng oras o kaya naman ay parang napakabagal ng oras, yun ay dahil sa mga time ghost na naglalaro sa oras natin. May alam akong kwento na sigurado akong magugustuhan ng mga nakikinig sa channel na ito. Kwento ito ng isang kakilala ko na minsan kong nakasama sa trabaho. Si Kuya Ray. Minsan ko siyang nakasama sa isang construction project sa probinsya. Siya yung main contractor at ako naman yung assistant niya. Habang nagkakape, nagkukwentuhan kami at nabanggit niya na natutuwa siya sa mga horror stories na pinapakinggan niya sa YouTube. Kaya naman, naisip ko na baka gusto niyang i-share yung kwento niya. At yun na nga, sabi niya, may kwento raw siya na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Ganito yung kwento ni Kuya Ray. Noong bata pa ako, nakatira kami sa isang liblib na bayan sa probinsya. Yung bahay namin ay gawa sa kawayan at mga kahoy na pinatibay ng mga bato at semento. Malapit lang yung bahay namin sa kagubatan. Kaya naman palaging may mga hayop na napapadpad sa amin. Buti na lang at may alaga kaming aso na palaging nagbibigay ng babala sa amin kapag may panganib na paparating. Noong mga panahon na yon, wala pang kuryente sa lugar namin, kaya kapag gabi na, ay mga gasera lang ang gamit namin. Kapag natutulog kami, ay may nakasinding gasera sa kwarto ng mga magulang ko. Sa kwarto namin ng mga kapatid ko, ay wala. Dahil sabi ni nanay ay baka raw matumba namin at masunog pa yung bahay. Kaya kapag natutulog kami ay madilim talaga. Noong una ay natatakot ako pero nasanay din naman ako. Nung mga 10 years old ako ay may nangyari na talagang nagpatakot sa akin sa kagubatan. May isang gabi na nagising ako dahil naririnig ko yung tahol ng aso namin. Nagtataka ako dahil parang malapit lang sa bintana namin yung aso. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nakita ko yung aso namin na nakatayo sa harap ng bintana. Nakatingala siya at tumatahol sa direksyon ko. Nakatingin siya sa akin. Nagtataka ako noon dahil hindi naman ako takot sa aso namin. Tapos napansin ko na nakatingin siya sa likod ko. Parang may kinakatakutan siya na nasa likod ko. Napalingon ako pero wala naman akong nakita. Paglingon ko ulit sa aso namin, ay nakita ko yung dalawang mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong hayop yon pero alam ko na nasa kagubatan yon. Dahil hindi ko na makita yung katawan niya, yung mga mata lang na kumikislap dahil sa gasera na nasa kwarto ng mga magulang ko.
Tumakbo ako papunta sa kwarto nila tatay at sinabi ko yung nakita ko. Agad naman sumugod si tatay pero wala na yung mga mata. Simula noon ay natakot na ako sa kagubatan. Nung medyo malaki na ako ay lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho. Halos 5 taon din akong hindi nakauwi sa amin. Noong makauwi ako ay may sasakyan na ako. Habang binabaybay ko yung daan papunta sa amin, ay napansin ko na sobrang kapal ng fog. Hindi ko na makita yung unahan ng sasakyan ko. Kaya binagalan ko yung takbo ko. Habang nagmamaneho, ay bigla kong naisip yung nangyari sa akin noon. Parang may nakatingin sa akin. Parang may mga mata na nagmamasid sa akin. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Binilisan ko yung takbo at nagdasal na makarating agad sa amin. Nung makauwi ako ay sinabi ko kay tatay yung nangyari. Sabi niya may multo raw talaga sa lugar namin. Maraming kwento si Kuya Ray tungkol sa mga kababalaghan na naranasan niya. Sabi ko nga sa kanya ay baka pwede niyang i-share lahat yun sa channel na ito. Ang dami niyang kwento na talagang nakakatakot. Pero yung isa sa pinakatumatak sa akin ay yung kwento niya tungkol sa mga halaman nila na namatay ng sabay-sabay. Yung mga magulang ni Kuya Ray ay mga mahilig sa halaman. Sabi niya, yung buong bakuran nila ay puro halaman. Halos wala na raw mapaglagyan dahil sa dami ng mga ito. Isang araw, nagising na lang sila na lahat ng halaman ay nalanta. Yung mga dahon ay parang naluto sa sobrang init, pero ang nakakapagtaka ay hindi naman mainit yung panahon. Nagtaka yung mga magulang ni Kuya Ray dahil hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyari sa mga halaman nila. Sabi ni Kuya Ray, naaalala niya na may nabasa siyang article sa internet na nagsasabing kapag may malapit na pagsabog ng bulkan, ay nagkakaroon ng pagbabago sa temperature ng lupa. Kaya naman naapektuhan yung mga halaman. Pero wala naman daw malapit na bulkan sa kanila, kaya hindi rin pwedeng yun ang dahilan. Sa dami ng mga karanasan ni Kuya Ray sa mga kababalaghan, ay parang hindi na siya naniniwala sa mga ito. Lagi siyang may paliwanag na nakabase sa siyensya. Pero may isang insidente na nangyari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sabi niya, yun lang ang tanging karanasan niya na hindi niya maipaliwanag. Yung karanasan na yun ay nangyari sa bundok kung saan nila nakita yung mga matang nakatingin sa kanila. Aakyat sila noon ng bundok para mangaso, kasama niya yung kaibigan niyang si Mark. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Kuya Ray na parang may sumusunod sa kanila, pero hindi niya ito pinansin. Maya-maya ay narinig niya na sumigaw si Mark. Paglingon niya ay nakita niya na hinihila si Mark papunta sa kagubatan. Hindi niya makita kung sino o ano ang humihila kay Mark. Pero kitang-kita niya na nasa lupa na yung katawan ni Mark at pilit na kumakapit sa mga ugat ng puno para hindi siya mahila. Pero napakabilis ng pangyayari. Bago pa man siya makalapit ay nawala na si Mark sa paningin niya. Sinundan niya ito pero hindi niya na nakita pa si Mark. Halos 1 buwan bago nila natagpuan ang katawan ni Mark. Nasa isang kuweba ito at halos kalansay na. Sabi ni Kuya Ray, yun ang tanging karanasan niya na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa karanasan na yon ay natutunan ni Kuya Ray na tanggapin na lang ang mga kababalaghan na nangyayari sa paligid niya. Sabi niya, hindi naman daw masama na maniwala sa mga multo. Ang mahalaga ay hindi ito makakaapekto sa buhay natin. Galing po ako sa Maynila pero dito na ako nakatira sa probinsya. Nagtuturo ako sa isang pampublikong paaralan dito sa amin. Nung una akong magturo dito, ay panay ang uwi ko sa Maynila tuwing weekend. Pero dahil sa mahal ng pamasahe, ay napagdesisyonan ko na dito na lang tumira permanently.
May maliit na kubo sa may bukirin na lagi kong nadadaanan tuwing papasok ako sa school. Sabi ng mga nakakaalam ay dati raw itong tahanan ng isang babaylan. Hindi ko alam kung anong meron sa kubo na yon, pero parang may humahatak sa akin para pumasok doon. Siguro ay dahil na rin sa curiosity ko bilang guro. Gusto kong malaman kung anong itsura ng kubo sa loob at kung ano ang mga naiwan doon ng babaylan. Isang hapon ay naglakas loob akong pumasok sa kubo. Wala naman daw nakatira doon ayon sa mga nakakausap ko. Kaya sabi ko sa sarili ko ay wala naman sigurong masama kung sisilip lang ako sa loob. Pagpasok ko pa lang sa kubo ay may naramdaman na akong kakaiba. Parang may nagmamasid sa akin, tapos ay may naamoy akong insenso. Sa pagkakaalam ko ay ginagamit yun sa mga ritual ng espiritismo. Bigla kong naalala na babaylan nga pala ang dating nakatira sa kubo. Marahil ay may ginagawang ritual ang babaylan noong huli itong tumira doon. Habang nasa loob ako ng kubo ay parang naging mas sensitibo ang pandama ko. Yung amoy ng insenso ay unti-unting napalitan ng amoy ng bulaklak, tapos ay may naririnig na akong mga bulong. Parang may mga taong nag-uusap-usap sa loob ng kubo. Pero ako lang naman ang naroon. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga boses. Pero sigurado ako na may kinalaman yon sa mga espiritu na tinatawag ng babaylan. Tumingin ako sa paligid at doon ko nakita ang isang tao na nakaupo sa isang sulok ng kubo. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita ang itsura niya. Pero sa itsura niya ay parang nalulungkot siya. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako sa kanya. Bago ko pa man siya malapitan ay biglang nawala yung tao. Napatigil ako sa paglalakad at doon ko na-realize na multo ang nakita ko. Paglabas ko ng kubo ay naririnig ko pa rin yung mga bulong. Yung amoy ng bulaklak ay naamoy ko pa rin. Sa bawat paglingon ko ay nakikita ko yung multo na nakaupo sa isang sulok ng kubo. Paulit-ulit lang yung nakikita ko. Doon ko naisip na baka isa sa mga kaluluwa na tinawag ng babaylan ang multo na nakita ko. Siguro ay hindi nakabalik sa kabilang buhay yung kaluluwa at na-trap sa kubo. Naawa ako sa kaluluwa dahil sa itsura niya na parang nalulungkot. Naalala ko na sa mga napapanood kong pelikula ay may mga nagsasabi na ang mga kaluluwa raw ay nagiging multo dahil may unfinished business sila. Siguro ay may unfinished business din yung kaluluwa na nakita ko, kaya ganun na lang ang kalungkutan niya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong nakikita yung multo na nakaupo sa isang sulok ng kubo. Paulit-ulit ko ring naamoy yung bulaklak at naririnig yung mga bulong. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil sa mga nararamdaman ko. Isang gabi ay nagising ako dahil sa sobrang lamig ng kwarto ko. Pagmulat ko ay nakita ko yung multo na nakatayo sa gilid ng kama ko. Sa pagkakataong yon ay malinaw ko na siyang nakita. Isang lalaking nasa 20s ang edad. Nakasuot siya ng puting damit at may mga bulaklak na nakapalibot sa kanya. Yung mukha niya ay parang nalulungkot at nagmamakaawa. Nung makita ko siya ay halos mapasigaw ako sa takot. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Pero habang naglalakad ako ay sinusundan niya lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya nagdasal na lang ako ng malakas. Pero hindi pa rin siya nawawala. Nung gabing yon ay hindi na ako natulog. Nagkulong na lang ako sa kwarto. Pero yung multo ay hindi nawala sa tabi ko. Kahit saan ako magpunta ay sumusunod lang siya sa akin. Nung pumasok ako sa school ay nasa tabi ko lang siya. Sa bahay, sa palengke, kahit saan ay sumusunod lang siya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa sobrang takot ko ay hindi na ako makakain ng maayos. Hindi na ako makatulog. Pakiramdam ko ay unti-unti na akong mamamatay dahil sa multo na yon. Isang gabi ay naisipan kong kumuha ng asin. Pinudburan ko ng asin yung multo. Tapos ay nagdasal ako ng malakas. Paulit-ulit kong ginawa yon hanggang sa unti-unti siyang naglaho. Nung mawala siya ay nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Nung gabing yon ay maayos akong nakatulog.
Pagkatapos ng insidente na yon, ay nagpunta ako sa isang albularyo at nagpahilot. Sabi ng albularyo ay naipagpag ko raw yung kaluluwa. Kaya ganoon na lang ang pagpakita niya sa akin. Mabuti na lang daw at nagawa kong palayasin yung multo. Kung hindi ay baka raw mapahamak ako. Pagkatapos kong magpahilot ay bumalik na sa dati yung pandama ko. Hindi ko na naamoy yung bulaklak at naririnig yung mga bulong. Hindi ko na rin nakikita yung multo na nakaupo sa sulok ng kubo. Pero kahit ganoon, ay hindi ko pa rin makalimutan yung itsura ng multo na nagpakita sa akin. Hanggang ngayon ay dito pa rin ako sa probinsya nagtuturo. Pero kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko yung multo na nagpakita sa akin. Nung college ako, sa isang Catholic school ako nag-aral. May dormitoryo sa loob ng campus na pinapatakbo ng mga madre. Doon ako nagtrabaho bilang isang student assistant. May isang bahagi ng dorm na hindi na pinapagamit sa mga residente. Sobrang luma na raw kasi at delikado na yung mga sahig at pader. Pero sa totoo lang, ang dami ng kwento na narinig ko tungkol doon. May mga estudyante na raw na nawala doon. May mga nakakita ng mga multo at kung ano-ano pang kababalaghan. Isa sa mga kwento na narinig ko ay tungkol sa isang lumang libro na nandoon sa lumang bahagi ng dorm. Sabi ng isang kakilala ko, nakita raw niya yung libro na yon nung makapasok siya doon sa lumang bahagi. Wala naman daw kakaiba sa libro, pero hindi niya ito nabasa dahil hindi niya maintindihan yung mga simbolo na nakasulat doon. Mahilig ako sa mga lumang libro, kaya nung marinig ko yung tungkol doon ay talagang na-curious ako. Sabi nung kakilala ko, yung libro raw ay nasa isang lumang silid na may nakasulat na archives sa pinto. Doon daw nakalagay yung libro sa isang lamesa. Nung malaman ko yon ay talagang hindi ako mapakali. Gusto kong makita yung libro at malaman kung ano ang nakasulat doon. Yung tagapag-alaga ng dorm ay isang matandang madre na tawagin na lang nating Sister B. Nung sabihin ko sa kanya na gusto kong pumasok doon sa lumang bahagi ng dorm, ay pinagbawalan niya ako. Delikado raw doon at baka mapahamak lang ako. Pero mapilit ako. Sabi ko sa kanya na sandali lang ako doon at titingnan ko lang yung libro. Sa huli ay pumayag din siya. Binigyan niya ako ng susi at pinayuhan na mag-ingat. Pagpasok ko doon sa lumang bahagi ng dorm, ay nakaramdam ako ng kakaibang amoy. Amoy bulok na kahoy at kung ano-ano pa. Nilibot ko yung mga kwarto doon at nakita ko na halos lahat ay bakante na. Wala nang mga kama o kahit anong gamit. Parang hindi na talaga ginagamit yung mga kwarto na yon. Hanggang sa makita ko yung kwarto na may nakasulat na archives sa pinto. Pagpasok ko doon ay nakita ko agad yung lamesa na may nakapatong na libro. Yun lang yung gamit na nandoon. Nilibot ko yung paningin ko at napansin ko na yung mga dingding ay may mga kakaibang simbolo. Parang mga simbolo na nakikita sa mga pelikula na may kinalaman sa mga demonyo. Hindi ko na lang pinansin yon at lumapit na ako doon sa libro. Binuklat ko yung libro at tama nga yung kakilala ko. Hindi ko maintindihan yung mga simbolo na nakasulat doon. Bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Sabi niya, gusto mo bang malaman kung ano ang nakasulat sa libro? Napalingon ako at nakita ko yung isang lalaki na nakatayo sa may pinto. Hindi siya mukhang multo pero alam kong multo siya dahil hindi ko siya nakita nung pumasok ako doon. Tinanong ko siya kung paano ko malalaman ang nakasulat sa libro. Sabi niya, simple lang daw. Kailangan ko lang daw na magbigay sa kanya ng isang patak ng dugo at ipapakita niya sa akin ang nilalaman ng libro. Nung mga panahon na yon, ay hindi ko naisip na delikado yung alok niya. Ang nasa isip ko lang ay yung pagkamausisa ko sa libro. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Kumuha ako ng blade sa bulsa ko at kinilitan yung daliri ko. Isang patak ng dugo
ang tumulo sa sahig at nakita ko na parang nasiyahan yung lalaki. Bigla na lang nagbago yung itsura ng libro. Yung mga simbolo ay naging mga salitang Tagalog. Natuwa ako at sinimulang basahin yung libro. Doon ko nalaman na yung libro ay tungkol sa kung paano baguhin ang kapalaran ng isang tao. May mga ritual na nakasulat doon na kapag ginawa mo ay mababago mo ang kapalaran mo. Sinubukan ko ang isa sa mga ritual na nakasulat doon. Kailangan ko lang daw na kumuha ng isang buhok ko at sunugin yon habang iniisip ko ang gusto kong mangyari. Sinubukan ko yon at naisip ko na magkaroon ng 100 pesos sa bulsa ko. Pagkatapos kong sunugin yung buhok ko, ay dinukot ko yung bulsa ko at nagulat ako na may 100 pesos doon. Doon nagsimula ang lahat ng kasamaan ko. Araw-araw ay pumupunta ako doon sa lumang bahagi ng dorm at binabasa ko yung libro. Unti-unti kong nalaman ang mga sikreto nito. Nalaman ko na pwede kong baguhin ang kapalaran ko. Pwede kong baguhin ang mga pangyayari sa buhay ko. Pwede kong baguhin ang mga tao sa paligid ko. Lahat ng gusto ko ay pwede kong makuha sa pamamagitan ng libro na yon. Pero habang tumatagal ay nagiging mas mapanganib ang mga hiling ko. Yung simpleng 100 pesos ay naging 100,000 pesos. Yung simpleng pag-ulan ay naging bagyo. At habang tumatagal din ay napapansin ko na hindi ko na maaalala yung mga pangalan ng mga kaklase ko. Hindi ko na maaalala yung mga pangalan ng mga kamag-anak ko. Hindi ko na maaalala ang pangalan ng mga kaibigan ko. Nung mga panahon na yon ay hindi ko pa rin napansin na may kakaiba na sa akin. Basta ang alam ko lang ay gusto ko ng mas marami pang kaalaman mula sa libro. Hanggang sa isang araw ay tinanong ako ng multo kung ano pa ba ang gusto kong malaman. Sabi ko sa kanya, gusto kong malaman lahat ng nakasulat sa libro. Sabi niya, ay kailangan ko raw na magbayad. Ano raw ang babayaran ko sa kanya? Naisip ko na wala naman akong pera o kahit anong bagay na pwede kong ipambayad. Kaya sabi ko, ay wala akong maibabayad sa kanya. Doon na siya tumawa ng malakas at sinabi sa akin na matagal na raw akong nagbabayad sa kanya. Hindi ko raw ba napapansin na unti-unti niyang kinukuha ang buhay ko? Doon ako nakaramdam ng takot. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya ay unti-unti niyang kinukuha ang mga alaala ko. Kaya hindi ko na maalala ang mga pangalan ng mga tao sa paligid ko. Doon ko lang na-realize na isang bitag ang libro na yon, na ang multo na nasa harapan ko ay niloloko lang ako. Nagsisigaw ako at sinabing ibalik niya ang mga alaala ko. Pero sabi niya ay wala na raw akong magagawa. Nakuha na niya ang mga alaala ko at hindi na niya yon maibabalik. Doon ako nagalit. Sinugod ko siya at sinuntok. Pero parang hangin lang siya na naglaho. Tumakbo ako palabas ng lumang bahagi ng dorm at nagkulong sa kwarto ko. Doon ko na-realize na unti-unti na akong kinukuha ng multo na yon. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makuha niya ang buong buhay ko. Kaya nagdasal ako ng nagdasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos sa kasalanan ko at nagmakaawa na tulungan ako. Hindi ko na alam kung ilang araw akong nagkulong sa kwarto ko. Pero nung lumabas ako ay nalaman ko na si Sister B ay natagpuan sa lumang bahagi ng dorm. Patay na siya at wala nang laman yung katawan niya. Parang isang sapin lang ng balat ang natira sa kanya. Doon ko naisip na baka si Sister B ang napagdiskitahan ng multo dahil sa hindi ako lumalabas ng kwarto. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakali sa nangyari kay Sister B. Kung hindi dahil sa akin ay hindi siya mamamatay ng ganoon. Isang araw ay may lumapit sa akin na bagong residente ng dorm. Tinanong niya ako kung anong meron doon sa lumang bahagi ng dorm. Dahil na-curious daw siya. Nung marinig ko yon ay kinabahan ako at sinabihan siya na huwag siyang papasok doon. Pero hindi ko alam kung nakinig ba siya sa akin. Sana lang ay nakinig siya. Dahil kung hindi, ay baka siya naman ang mabiktima ng multo na nandoon. Sana ay magsilbing babala ito sa mga residente ng dorm na yon.
Alam ko na hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga bulong-bulungan sa loob ng dorm. Sana ay hindi na maulit pa ang nangyari sa akin. Hello po, ako si Lani. May ikukwento sana ako sa inyong multo na nanggaling pa sa lola ko. Noon ang lola ko ay nagtatrabaho sa isang library. Librarian siya doon. Nung makaipon siya ng sapat na pera ay nag-resign na siya. Halos isang dekada rin siyang nagtrabaho ron. Sabi niya ay uuwi na raw siya sa probinsya namin at doon na lang magpapahinga. Nung makauwi siya sa bahay namin ay may dala siyang isang kahon na puno ng mga gamit niya. Isa sa mga gamit na nakita ko roon ay isang diary. Inamin sa akin ni Lola na yung diary ay pagmamay-ari niya. Nung tanungin ko kung pwede kong basahin ay pinayagan naman niya ako. Basta raw ay hindi ko ipapakita sa iba, kaya nga lang ay hindi ko natapos yung diary na yon. Dahil may kwento roon na hindi ko na kinaya. Ang kwento ay nangyari nung 20s pa lang si Lola. Nung mga panahon na yon ay kasal na sila ni Lolo. Ayon sa diary ay meron silang palayan na binabantayan nila tuwing gabi. Nagpapalitan daw sila ni Lolo sa pagbabantay. Pero nung gabing yon ay sabay silang nagbantay. Dahil may kutob si Lolo na may magnanakaw sa kanila. Nung mga bandang 3:00 na ng madaling araw ay nagising si Lola. Si Lolo raw ay wala sa tabi niya kaya hinanap niya ito. Dala-dala ang flashlight ay naglakad siya sa madilim na palayan. Hindi raw siya natatakot noon dahil may dala naman siyang pamalo. Habang naglalakad ay may nakita siyang mga patay na hayop na nakapila sa gitna ng palayan. May mga manok, pato, aso, pusa at kung ano-ano pa. Kinilabutan si Lola dahil alam niyang may ibig sabihin ang ganong klaseng gawain. Nakaramdam siya ng masamang pakiramdam at naisip na bumalik na lang sa kubo. Pero naalala niya si Lolo. Kaya kahit natatakot na siya ay hinanap niya pa rin ito. Pagkatapos ng mga patay na hayop ay narinig niya ang boses ni Lolo. May kausap ito at parang galit na galit. Nagtago si Lola sa mga tanim at sinunda ng boses ni Lolo. Nakita niya ito na nakatayo sa gitna ng palayan at may tinitingnan sa malayo. Sinubukan daw niyang tanawin kung sino ang kausap ni Lolo pero wala siyang makita. Naisip niya na baka ito yung magnanakaw na sinasabi ni Lolo pero bakit wala siyang makita? Lalapitan na sana niya si Lolo pero bago pa man niya magawa yon, ay tumakbo na ito papunta sa kaaway nito. Sinundan niya ito at nakita niyang tumatakbo rin papalapit si Lolo, ang isang malaking itim na hayop. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng hayop yon. Basta ang alam niya ay napakalaki noon at napakaitim. Nagsuntukan si Lolo at yung hayop. Pero hindi niya na napanood ang susunod na nangyari. Dahil may kidlat na tumama sa gitna ng palayan, nasunog ang mga tanim at nagliyab ang buong paligid. Nagising ako mula sa pagbabasa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kwento ni Lola. Basta ang alam ko ay naramdaman ko na parang may mga sugat ako sa katawan. Pagtingin ko sa paligid ay may nakikita akong anino na nakatayo sa isang sulok at nagmamasid sa akin. Nung mamatay si Lola ay nagdasal ako sa puntod niya. Sabi ko sana ay hindi magpakita sa mga anak ko yung multo na nagbabantay sa kanya. Ako po si Rina. Noon pa man ay mahilig na ako sa mga nakakatakot na kwento. Kaya naman noong marinig ko ang kwento ng lolo ko tungkol sa isang haunted na dormitoryo sa Maynila, ay talagang na-excite ako at nagkaroon ng interes na puntahan yung lugar na yon. Nagbabala sa akin si Lolo na huwag akong pupunta sa dormitoryo na yon dahil napakarami ng estudyante ang nawala at hindi na nakita pa dahil sa sumpa ng lugar na yon. Pero dahil matigas ang ulo ko at gusto kong mapatunayan na walang katotohanan ng mga kwento ni Lolo ay nagpunta pa rin ako sa dormitoryo na yon.
Bago pa man ako makarating sa dormitoryo ay may mga nadaanan na kami ng kaibigan kong si Jessa na mga lumang ID ng mga estudyante na nakasabit sa mga puno. Sabi ni Jessa, baka raw yun yung mga estudyanteng nawala sa dormitoryo. Natawa ako sa kanya at sinabing baka nawawala lang yung mga ID na yon, kaya sinabit ng mga nakapulot para makita ng may-ari. Pero habang papalapit kami sa dormitoryo ay may narinig akong tumatawa na estudyante. Parang galing sa malayo yung tawa at dinadala lang ng hangin. Nakakakilabot yung tawa na yon, kaya nagmadali kaming maglakad ni Jessa. Pagdating namin sa dormitoryo ay napansin ko agad na malamig yung hangin doon. Kahit nakatanghalian ay para kaming nasa loob ng isang air-conditioned na kwarto. Tapos ay may narinig kaming mga bulong na nanggagaling sa mga pader ng dormitoryo. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ng mga boses, pero parang napakarami nila at nag-uunahan sa pagsasalita. Biglang may lumabas na lalaki mula sa isang kwarto. Nakangiti siya at sinabing siya raw ang huling resident advisor ng dormitoryo. Sabi pa niya ay siya na ang tagabantay ng dormitoryo mula nang isara ito dahil sa mga nawawalang estudyante. Tinanong niya kami kung gusto ba raw naming maglaro ng tagu-taguan. Dahil sa takot ay napayakap sa akin si Jessa. Sabi ko doon sa lalaki ay hindi kami makikipaglaro sa kanya. Tumawa siya at sinabing wala kaming choice. Dahil simula raw nang pumasok kami sa dormitoryo ay nagsimula na ang laro. Ang mga matatalo raw ay magiging bahagi ng dormitoryo magpakailanman. Pagkasabi niya noon ay nagtakbuhan na kami ni Jessa palabas ng dormitoryo. Pero kahit anong gawin namin ay hindi kami makalabas. Bumabalik lang kami sa loob ng dormitoryo. Paulit-ulit lang na nangyayari yun. Hanggang sa mapansin namin na hindi na namin nakikita yung pinto palabas. Puro pader na lang. May narinig kaming mga yabag na papalapit sa amin, kaya nagtakbuhan kami ni Jessa. Pero kahit saan kami magpunta ay naririnig pa rin namin yung mga yabag na parang nasa likuran lang namin. Naisip ko na baka may kinalaman yung kwintas ko sa mga nangyayari. Manapa sa lola ko yung kwintas na yon. Sabi niya ay napakahalaga raw noon sa pamilya namin. Dahil may kakayahan daw yon na protektahan kami sa mga masasamang elemento. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi ni Lola, pero dahil wala na akong maisip na ibang paraan para makalabas kami sa lugar na yon, ay nagdesisyon akong subukan yung kwintas. Hinawakan ko yung pendant noon at paulit-ulit na sinabing ilabas kami sa lugar na yon. Biglang lumiwanag yung kwintas at natunaw yung mga pader. Nakita namin yung lalaki na nakatayo sa gitna ng dormitoryo. Nagtaka ako kung bakit hindi siya naapektuhan ng liwanag ng kwintas. Pero bago pa ako makapagsalita ay nagsimula siyang maglakad papunta sa amin. Hinawakan ko ng mahigpit yung kwintas at sinabing lumayo siya sa amin. Pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Hanggang sa makalapit siya sa amin at hinawakan ako sa balikat. Doon ko naramdaman na malamig ang kamay niya. Tapos ay unti-unti na siyang natunaw. Nagsilabasan yung napakaraming kaluluwa mula sa katawan niya. Nagsigawan sila at nagsipulasan palabas ng dormitoryo. Nakita ko pa yung kaluluwa ng lalaki na nakatayo sa harapan ko. Sabi niya ay salamat daw sa pagpapalaya sa kanya at sa mga kaluluwang nakatali sa dormitoryo. Tapos ay nawala na siya. Nagising na lang ako sa ospital at nalaman na ako na lang pala ang natirang buhay. Hinanap pa rin namin si Jessa pero hindi na namin siya nakita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi naapektuhan ng kwintas ko yung kalaban namin. Pero nung hawakan niya ako ay natunaw siya. Ang hula ko ay dahil sa kaluluwa na lang siya at hindi na isang masamang elemento. Kaya hindi siya naapektuhan ng kwintas. Pero dahil hinawakan niya ako ay naapektuhan siya ng kapangyarihan ng kwintas. Isinara na yung dormitoryo na yon at unti-unti nang nakalimutan ng mga tao. Pero ako,
Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung mga bulong at tawa ng dormitoryo na yon. May kilala akong manggagamot na may kakaibang karanasan sa isang pasyente. Ang sabi niya ito raw ay nangyari noong undas. Kakaiba raw talaga yung karanasan na yon. At kung hindi raw niya ito naranasan mismo, ay hindi niya ito paniniwalaan. Ang sabi niya, may batang pasyente raw siya na galing sa pamilyang magsasaka. Ang sabi ng mga magulang ng bata, ay may nakikita raw ito sa likod ng mga tao. Sa una raw ay nag-aalala siya na baka may schizophrenia yung bata. Pero habang kausap niya ito, ay unti-unti niyang nakikita yung mga nilalang na tinutukoy ng bata. Ang sabi niya, yung mga nilalang daw ay nakadikit sa likod ng mga tao. Tapos ay may mga ginagawa ito na hindi nakikita ng mga tao. Yung iba ay nakangisi lang at nakatingin sa kanya. Yung iba naman ay may mga dalang kutsilyo at sinasaksak ang taong dinidikitan nila. Yung iba naman ay may dalang lubid at sinasakal yung taong dinidikitan nila. Ang sabi niya sa bata ay psychological projection lang ang lahat ng nakikita niya. Ang ibig sabihin ay may nakikita siyang hindi niya maintindihan. Kaya nagpo-project siya ng mga bagay na naiintindihan niya para maipaliwanag yun sa sarili niya. Sa madaling salita ay may nakikita siyang kakaibang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kaya naglalagay siya ng mga multo sa mga bagay na yon para lang maipaliwanag ang mga nakikita niya. Ang sabi niya sa bata ay may nakikita siyang multo sa likod ng mga tao. Kaya siya rin ay nakakakita ng mga multo. Ang sabi niya ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod niya. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo. Simula raw noon ay hindi na siya tinantanan ng mga multo na nakadikit sa likod ng mga tao. Kapag may kausap siya, ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod ng taong kausap niya. Kapag nanonood siya ng TV, ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod ng mga artista. Kapag nasa labas siya, ay nakikita niya yung mga multo na nakadikit sa likod ng mga taong nakakasalubong niya. Halos mabaliw raw siya sa mga nakikita niya. Pero dahil isa siyang manggagamot, ay nagawan niya ito ng paraan. Sa tuwing makakakita siya ng multo na nakadikit sa likod ng isang tao, ay sinasabi niya sa sarili niya na hindi totoo ang mga nakikita niya. At dahil nga hindi totoo ang mga multo na yon, ay unti-unti niyang natutunan na baliwalain ang mga ito. Pero tuwing undas ay hindi niya kayang baliwalain ang mga multo. Dahil sa panahon ng undas ay hindi lang isa ang multo na nakadikit sa likod ng mga tao. Sa panahon ng undas ay may mga multo na naglalakad sa paligid. Para raw itong mga taong naglalakad sa paligid. Ang pagkakaiba lang ay may sindi ang mga ulo nila na parang kandila sa mga libingan at habang naglalakad ang mga ito ay natutunaw ang mga ulo nila. Kaya tuwing undas ay hindi siya lumalabas ng bahay dahil natatakot siya sa mga multo na naglalakad sa paligid. Pero ang pinakanatatakutan niya ay yung multo na nakikita niya sa mga refleksyon at anino. Ang sabi niya, yung multo raw na yon ay hindi niya nakikita sa totoong buhay. Sa mga refleksyon lang at anino niya ito nakikita. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo na parang naghahamon ng away. Kaya lang ay hindi niya ito pinapansin dahil alam niya na hindi ito totoo. Pero tuwing undas ay nakikita niya ito sa totoong buhay. Nakikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Pero kahit na nakikita niya ito sa totoong buhay, ay sinasabi pa rin niya sa sarili niya na hindi ito totoo. Kaya lang ay unti-unti raw nagkakaroon ng kapangyarihan yung multo na yon.
Noong nakaraang undas ay may nangyari sa kanya na hindi niya makalimutan. Sabi niya, sumali raw siya sa pangangaluluwa. Pero habang kumakatok sa mga bahay, ay hindi na niya maalala kung kaninong bahay sila kumatok. Ang natatandaan lang niya ay may nakuhang silang kende, pero hindi niya maalala kung kanino galing yung kende. Ang sabi niya ay nilalaro ng multo ang alaala niya. Dahil sa tuwing titingin siya sa salamin, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing titingin siya sa anino niya, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing titingin siya sa mga refleksyon, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing makikita niya ito, ay maalala niya yung pangangaluluwa na hindi niya maalala. At dahil doon ay natatakot siya. Dahil alam niya na nilalaro ng multo ang alaala niya, unti-unti raw lumalakas yung multo na yon. At natatakot siya na baka balang araw ay hindi na niya ito makontrol. Kaya nagdesisyon siya na pumasok sa isip ng bata at labanan yung multo na yon. Alam niya na isang malaking pagkakamali ang gagawin niya. Pero wala na siyang pakialam dahil gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto niyang mawala yung multo na yon. Kahit na ang kapalit ay ang buhay niya, pumasok siya sa isip ng bata at nakita niya ang mga multo na naglalakad sa paligid. May sindi ang mga ulo ng mga ito na parang kandila sa mga libingan at habang naglalakad ang mga ito ay natutunaw ang mga ulo nila. Nakita niya na nakatayo sa gitna ng mga multo yung nilalang na nakikita niya sa mga refleksyon at anino. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo. Lumapit siya dito at sinabihan ito na hindi na siya makakalabas ng buhay. Pero wala siyang pakialam. Dahil alam niya na isa itong psychic parasite na kumakapit sa utak ng bata. At dahil nasa utak ng bata ang nilalang na ito, ay may kakayahan itong manipulahin ang nakikita ng bata. Kaya naglalagay ito ng mga multo sa likod ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakakita siya ng mga multo sa likod ng mga tao. Dahil nakakapit na rin ito sa utak niya. Nagising siya sa pagkakaidlip at napagtanto na nawawala na yung kaibigan niya. Baka isa na rin ito sa mga naglalakad na multo na may sindi ang ulo. Dahil sa mga nangyari sa kanya ay halos masira ang buhay niya. Pero wala siyang pakialam dahil alam niya na nilalaro ng nilalang na yun ang alaala niya. At balang araw ay makakalimutan niya ang lahat. Noong estudyante pa ako sa kolehiyo, may ilang taon na hindi ako umuuwi sa amin para sa undas. Sa Maynila ako naglalagi. May dahilan naman ako. May ilang taon na hindi nagkakaroon ng mahabang bakasyon sa undas ang university namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-aaral na lang ako at magbabasa ng libro habang wala ang mga kaklase ko. Kesa naman umuwi ako sa amin, tapos babalik din agad. Pero sa totoo lang, may isa pang dahilan. Nung unang taon ko sa university, may nakita akong multo sa isa sa mga lumang gusali ng university namin. Nakakatakot talaga yung multong yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, babalikan ko siya. Magkikita ulit kami at sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot. Kailangan ko lang ng tamang timing. Noong 2018, umuwi sa probinsya yung mga magulang ko para sa undas. Sabi ko, pagkakataon ko na ito, nagpaalam ako na sa dorm ako mag-stay at doon magmumuni-muni sa campus. May mga kaibigan ako sa dorm na tulad ko ay sa Maynila rin mag-stay. Si Melvin siya yung nagsuggest na pumunta kami sa lumang gusali kung saan ako nakakita ng multo. Sabi niya, i-check daw namin kung may multong nagpaparamdam doon. Nagdalawang isip ako. Hindi ko sinabi sa kanila na may multo na akong nakita doon. Sabi ko, hindi ba bawal pumasok doon? Bawal nga raw pero sino raw ang makakahuli sa amin?
wala ngang tao sa campus. Pumayag din ako sa huli, gabi na nung pumunta kami doon. Sabi ko sa kanila nung nakita ko yung multo 2:00 ng hapon. Baka hindi magpakita sa atin ngayon. Sabi ni Melvin, kaya daw kami nandun ay para mag-explore at hindi para makakita ng multo. Napakamot na lang ako ng ulo. Nung makarating kami doon, may nakita kami mga kandilang sunog na nakapalibot sa mga lumang larawan. May mga nag-ritual doon. Nagtinginan kami at natawa na lang. Nakakatakot kasi yung mga kandila. Pero, sino ba ang mag-iisip na mag-ritual sa isang lumang gusali? Naglakad-lakad pa kami at nakarating sa isang sulok ng gusali na may mga kwento ang mga upperclassmen na may nagpaparamdam daw doon. Ang multo ng isang dating propesor na doon daw nagturo. Nung marinig ko yon, naisip ko na baka yun din yung multo na nakita ko. Nung unang taon ko, hindi ko alam na may multo doon, kaya siguro nagpakita sa akin. Natakot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw kong pumasok doon. Tumigil lang ako sa may pinto at sabi ko sa kanila, doon na lang ako sa labas. Natawa pa sila sa akin, pero hindi ko sila pinansin. Pumasok sila sa loob at iniwan ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako natatakot sa multo. Pero bakit hindi ako makapasok sa loob? May bumubulong sa akin na umalis na ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil may multo nga talaga doon. Hindi ko na lang pinilit ang sarili ko. Lumabas na lang ako at naghintay sa kanila. Nung gabing yon, nakarinig kami ng mga bulong at iyak na nanggagaling doon sa lumang gusali. Takot na takot kami. Alam namin na kami ang dahilan kung bakit may nagpaparamdam doon. Kaya nagtakbuhan kami palabas ng campus. Pero hindi lahat sa amin ay nakabalik sa dorm. Isa sa mga kaibigan ko ang hindi na namin nakita pa. Nung mga sumunod na araw, nagpunta kami ulit sa room na yon at nakahanap kami ng isang lumang journal. Doon namin nalaman na yung multo pala ng propesor ay nagpaparamdam sa mga estudyanteng hindi nire-respeto yung dati niyang classroom. May mga nakasulat doon na mga estudyanteng nakarinig ng mga bulong at iyak na nanggagaling sa room. Yung iba ay nakakita pa ng multo, pero lahat sila ay may ginawang kalokohan sa room na yon. Habang ako at yung isa kong kaibigan ay buhay pa rin hanggang ngayon, ay naaalala pa rin namin yung mga nangyari, lalo na yung mga bulong na narinig namin mula sa lumang gusali. Tuwing undas, ay naaalala namin yung multo ng propesor na hanggang ngayon ay nagbabantay pa rin sa kanyang lumang classroom. Ang pangalan ko pala ay Gardo. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa akin mismo. Nangyari ito noong lumipat kami ng asawa ko sa isang lumang bahay kubo sa probinsya. Gusto kasi naming maranasan ang simpleng buhay sa probinsya. Noong una, ayos naman ang lahat. Naging masaya kami sa pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga manok. Pero habang tumatagal, parang may nagiging kakaiba sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nag-uudyok sa akin na gawin ng mga bagay na hindi ko naman dating ginagawa. Halimbawa, kapag naglalakad ako, parang may bumubulong sa akin na dumaan sa mga kakaibang daan. Minsan nga umabot ako sa kabilang bayan dahil lang sa paglalakad. Tapos nung makauwi ako, hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa bahay. Ang pinakakakaiba sa lahat ay yung pag-sketch ko ng blueprint ng bahay. Hindi ako marunong mag-drawing. Pero nung isang araw, ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Kinuha ko yung lapis at papel ng anak ng kapitbahay namin. Tapos nag-drawing ako. Nung matapos ako, nagulat ako sa nagawa ko para akong professional na arkitekto. Ang ganda ng pagkakadrawing ko ng blueprint ng bahay namin. Tapos, hindi lang yun ang nagawa ko. Halos araw-araw gumagawa ako ng blueprint ng bahay.
Paulit-ulit lang pero may mga binabago akong parte. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa yon. Pero parang hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakapag-drawing. Isang gabi, habang gumagawa ako ng blueprint, napansin ko na gumagalaw yung mga linya sa papel. Tapos, may mga lumilitaw na simbolo na hindi ko maintindihan. Nagulat ako at natakot. Tumayo ako at tinapon yung papel. Tapos, nagsisigaw ako. Lumabas yung asawa ko at tinanong kung ano ang nangyari. Pinakita ko sa kanya yung papel, pero wala naman daw kakaiba sa nakikita niya. Nung mga oras na yon, tsaka lang ako natauhan. Ang tagal ko na palang gumagawa ng blueprint ng bahay. Hindi ko na namalayan na ilang buwan na pala akong kinukulong ng bahay na yon. Kinuwento ko sa asawa ko ang lahat. At siya na ang gumawa ng paraan para makahanap ng albularyo na makakatulong sa amin. May 3 albularyo ang pumunta sa bahay. Ayon sa kanila, ang bahay daw ay itinayo sa lupang ginamit sa isang sinaunang ritual. Ang ritual daw na yon ay naglalayong magpatayo ng isang napakalaking gusali na may kakaibang disenyo. Ang disenyo raw na yon ay may mga nakatagong simbolo na kapag pinagsama-sama ay makakapagbukas ng pinto sa kabilang mundo. Hindi raw natapos ang gusali dahil sa kakulangan ng pondo. Pero ang arkitekto raw nito ay hindi tumigil sa pagdidisenyo ng blueprint. Hanggang sa mamatay ito, ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng blueprint ng gusali. Nung marinig ko yon, parang may kumislap sa utak ko at biglang lumitaw sa harapan ko yung multo ng arkitekto. Translucent lang siya pero kitang-kita ko na siya ay isang matandang lalaki na may hawak na lapis at papel. Siya pala ang nag-uudyok sa akin na maglakad ng malayo para makahanap ng inspirasyon sa paggawa ng blueprint. Siya rin pala ang kumukontrol sa mga kamay ko para iguhit ang blueprint ng bahay. Ang sabi ng mga albularyo, ang solusyon lang daw ay mag-alay ng atang para sa arkitekto at iorasyonan ang buong bahay para mapalayas ang multo. Pero may problema. Kapag pinalayas daw ang multo, ay guguho ang buong bahay. Dahil ang blueprint ng bahay ay parte ng blueprint na ginagawa ng multo. Kaya kapag binura ang multo sa bahay, ay mawawala rin ang bahay. Hindi raw namin gugustuhin na gawin yon dahil mapapahamak kami. Pero sabi ko wala akong pakialam kahit gumuho pa ang buong bahay. Basta mapalayas lang yung multo. Hindi ko na kayang makulong sa blueprint ng bahay. Pero sabi ko, may naisip akong paraan para mapalayas yung multo na hindi na kailangan pang gumastos ng malaki para sa atang. Ang sabi ko, dahil natutunan ko na kung paano gumawa ng blueprint, ay kaya ko na ring iguhit yung blueprint ng gusali na may mga nakatagong simbolo. Kapag ginawa ko yon, ay matutupad ang matagal ng gustong mangyari ng multo. Pero dahil hindi naman talaga ako professional na arkitekto, ay tiyak na magkakamali ako sa mga simbolo at sa halip na pinto sa kabilang mundo ang mabuksan, ay kapahamakan ang mangyayari. Nagulat yung mga albularyo sa sinabi ko. Sabi nila delikado raw ang gagawin ko dahil baka hindi lang ang bahay ang maapektuhan, kundi pati na rin ang buong bayan. Pero sabi ko, wala akong pakialam. Basta mapalayas lang yung multo. Ayos lang sa akin na mamatay, basta kasama ko siya sa kamatayan. Pinagalitan ako ng asawa ko pero hindi ako nakinig. Kinuha ko yung pinakamalaking papel na meron kami. Tapos, nagsimula na akong mag-drawing. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Basta, nung matapos ako ay biglang lumindol. Nagsigawan yung mga albularyo at asawa ko. Tapos nagtakbuhan sila palabas ng bahay. Ako naman ay nanatili sa loob. Nakita ko yung multo na nakatayo sa harapan ko. Nagagalit siya at nagsisigaw. Pero hindi ko siya maintindihan. Biglang nag-crack yung sahig. Tapos lumitaw yung mga simbolo na dinrawing ko sa buong bahay. Nagsimula na ring mag-crack ang mga dingding at kisame. Alam kong guguho na ang bahay kaya tumakbo na rin ako palabas. Pagkalabas ko ay agad na gumuho ang buong bahay.
Nung mga oras na yon ay alam kong wala na yung multo dahil wala na siyang bahay na mapaghaharian. Ngayon ay malaya na ako mula sa multo, pero wala na kaming bahay ng asawa ko. Magsisimula na naman kami sa umpisa. Pero ayos lang. At least may alam na kami sa mga ganitong bagay.